Sa puntong ito, makakasama po natin si Ginoong James Jimenez, tagapagsalita po ng COMELEC, kaugnay pa rin ng kanilang obserbasyon sa umpisa ng pangampanya ng mga lokal na kandidato, partikular din sa Maynila. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Sir Jiggy. Apa. At ngayon po, meron na ho ba kayong napuna sa mga lokal na kandidato ngayong umpisa pa lang ng kampanyahan po nila? Actually, napakarami, no? Halos lahat ata ng syudad na pinupunta namin dito, particular sa Metro Manila, lahat ay madaming potential violations. Kaya nga ngayon, ang ginagawa natin, nag-iikot yung mga tao ko at nagdo-document kami ng mga illegal posting, illegal size para mapadala namin ng notice kaagad-agad. Kapag hindi nila tinanggal within 3 days of receiving the notice, makakasuhan sila ng election offense at maaring ma-disqualify pa sila. Opo, so ang mangyayari ho doon, notice muna. Notice muna, oo. Notice muna, tapos kung hindi nila tatanggalin, kami mismo ang magbabaklas, pero kakasuhan namin sila. Opo, like ano po yung mga nakikita nyong pwedeng paglabag? Well, napakarami. Nagkakabit ng mga poster sa mga puno, nagsasabit ng poster sa mga kawad ng kuryente. Yung iba, dinidikit nila doon sa mga center island o kaya sa mga waiting shed. So marami tayong nakikitang ganyan. Yung iba nakikita natin nagsasabit sa mga barangay center o di kaya sa mga health center sa kanilang mga locality. Lahat po yun, bawal. No? And napakarami niya, napakarami. There are some cases also na nakukuha namin yung report mula sa probinsya, ang lalaki ng mga tarp, mas malaki pa sa tao. So may mga billboards tayong nakukuha ding report dito naman sa mga provinces around Metro Manila. Karaniwan ang kandidato o ang katwiran ng mga kandidato, sasabi nila, naglagay naman yan na taga-suporta namin, papaalis na lang namin. Pwede ba, valid ho ba sa inyo? Ang sa amin kasi dapat maalis yung materials, no? So kung tatanggalin naman nila, okay lang 'yan, no? We can probably let them go at that, no? Pero kapag paulit-ulit natin nakikita at kunyari ayaw tanggalin kasi sabihin hindi naman sa kanila, ay hindi po pwede yun, makakasuhan po talaga sila. Yung issue ng iba ang naglagay, matter of defense na yon. Ibig sabihin, pag kinasuhan namin sila, di sabihin nila hindi sila naglagay. Patunayan nila. Yung sa kaso naman ng national, meron o ba kayong napupuna? Na mga meron. paglabag? In fact, meron na naman tayong preliminary investigation ngayon na bago na namang party list. So, patuloy pa rin yung pag-monitor natin sa national. Yung mga senatorial, for the most part, nagko-comply sila kaya hindi natin makasuhan. So, pag sinasabi, pinupunan natin, tinatanggal naman nila. Opo. Pero definitely, kapag may makita pa rin tayo, halimbawa, kanina may nakita ako isang senatorial candidate, nakapaskil yung mga poster niya sa puno. So, yun, malamang papadala natin ng ng official notification na nagkaroon siya ng notice dati, hindi pa rin niya tinanggal, baka makasuhan. Sa paggamit po ng social networking sites, meron ba specific rules yung? Wala tayong rules sa social networking sites. Ibig sabihin, pwede sila magkampanya ng libreng-libre sa Twitter at Facebook, no? Ang binabantayan lang natin dyan ay kung may inilalabas silang content, halimbawa, video, na sa tingin natin ay kinailangan ng production value. Halimbawa, may artistang lumabas sa video nila, although yung pag-post ng video sa YouTube, halimbawa, ay libre nilang magagawa, yung production ng video, yun ang titignan natin ng cost. Opo, at dahil baka lumalagpas sila doon sa tinakda na cover. Well, kahit naman hindi lumagpas, kailangan pa rin nilang ideklara, no? So yung paggamit mismo ng networking site, okay lang yon. But it's the content, the production of the content na titignan natin. Panguling salita po, paalala po ulit doon sa mga pasaway na kandidato. Doon sa mga kandidatong mahirap kausapin, mahirap pakiusapan, malapit na po magtapos yung campaign period. Sana po aware kayo na yung mga kababayan natin minamanmanan yung inyong mga pagkilos at sa tingin namin magkakaroon ng epekto yung inyong patuloy na paglabag sa campaign rules sa inyong chance sa pagkapanalo. So para masaya tayo lahat, dapat sumunod na lang kayo sa rules ng campaign para walang tayong problema. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Ginoong James Jimenez po, tagapagsalita ng COMELEC.